Taasang noon na naglakad palapit sa kanya si Vinson. Wala itong ibang kasama kundi ang bagong assistant nito at mukhang kagagaling lang sa meeting ng mga to. Vincent's aura is so powerful and intimidating that Jerome's classmates were stunned and speechless. Seryoso madilim nitong mukha habang nakatuon ng tingin kay Frederick. Calista could smell the gunpowder wafting in the air, but Vincent didn't have a plan to cease fire. Kaya naman sinalubong ng tingin ni Calista, ang asawa't nang nilingon siya nito ay nagkasalubong ang tingin nila. Nababasa niya sa mga mata nito ang pagod, pero nang nagkatitigan sila ay ngumiti ito't kagad na nawalang pagkasimangot ng mukha. Bakit ka nandito? Hindi mapigil ang tanong ni Calista dito. Bagamat nakangiti ay may halong pagtataka sa boses niya. Lumapit sa kanya si Vincent at tumayo sa tabi niya, saka siya kinindatan na parang silang dalawa lang ang naroroon at ang ibang nakapalibot ay mga display lamang. Nandito ako para sunduin ka, kaswal na sagot ni Vincent. Ni hindi ito lumingon sa iba kundi sa kanya lamang nakapokus ang tingin. Dahil pinagtitinginan sila ng kaklase ni Jerome at pati na rin ng magkapatid ay nakaramdam naman ng pagkailang si Calista. Kaya bahagya niyang si Nico ang asawa upang lumayo ito sa kanya, pero imbis na sundin siya ay hinawakan siya nito sa baba upang humarap siya dito. Mukhang masaya ang gala mo ngayon ha? Akala ko ba pagod ka? Tuluyan ang nawalang lamig sa boses ni Vincent. Magmula nang una itong magsalita. Lumambot na rin ang ekspresyon nito habang nakatitig kay Calista. Masaya, nanulis ang kanyang nguso sa narinig, saka sinulyapan si Frederick na nakatunganga habang nakatingin sa kanila. Paano ko magiging masaya kung may isang taong gusto kong pagalitan? Hayaan mo na nga't pagod na ako. Let's go home. Bigla niyang yaya at hinawakan ito sa braso para hilahin palayo sa lugar na yon. Now you are complaining you are tired. Imbis na lumabas ka at magsaya kasama ako, ay sumama ka sa iba. Look at what happened. Pangaral ni Vincent pero hinayaan niya na humawak sa braso nito. Pinisil nitong mahinang pisngi niya sa kabingalingan si Frederick at kaagad na bumalik sa pagkasimangot ang mukha. Frederick, ganito ba ituring ng pamilya niyo ang taong tumulong sa matanda niyo? Matalim na tingin ang binigay ni Frederick kay Vincent. Ako pa talagang tatanungin mo ng ganyan, Vincent. Sino bang hindi marunong tumrato sa taong tumulong sa kapwa? Habang masaya kami kayakap at kahalikang ibang babae, naiisip mo bang kalagayan ng taong nagligtas sa'yo? Iniisip mo bang nararamdaman ng kapatid ko para sa'yo? Ang matalim na mata ni Vincent ay lalong lumamig at mababa ang boses na nagsalita. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan na pagliligtas sa akin ni Celeste. Pagkasabi sa pangalan ng babae na tila ba nagkasala siya sa asawa ay bumaba ang kamay niya sa bewang ni Calista at tinigit ito palapit sa katawan niya. Talaga ba? Puno ng sarkasmo na tanong ni Frederick at ang matalim na mata ay dumapo kay Calista. Calista silently cursed. Wala akong kinalaman dito, kaya huwag mo akong matingnan-tingnan ng ganyan. Kung ano man ang nangyari kay Vincent at sa kapatid mo, labas na ako doon, ang sabi niya sa sarili. Kung nakamamatay lang matalim na titig sa kanya ni Frederick, kanina pa siya dugo ang bumagsak sa sahig. Sinulyapan niya ang asawa na nakatiim ang bagang. Alam niyang may respeto si Vincent sa pamilya Harrington dahil sa pagligtas dito ni Celeste, pero ayaw naman niyang habang buhay na lang nakimkimin ni Vincent ang utang na loob niya sa mga ito. She knew that Vincent would repay them in other ways, but like what he promised her, hindi nito ibibigay ang pagmamahal kay Celeste. Kaya naman hindi siya nakatiis at siya nang humarap kay Frederick. Mr. Harrington, nasa tradisyon ba ng pamilya niyo na kapag tumulong sa yung isang tao, kapalit no ng katawan ng tinulungan? Just like your sister. Tinulungan niya si Vincent, ang asawa ko. Kapalit ba nun ni dapat ibigay ni Vincent ang katawan niya sa kapatid mo? At kapag hindi susunod ay wala na siyang utang na loob. May munting ngiti sa kanyang labi. At nakataas ang isang kilay habang nakaharap kay Frederick. What? Frederick was gumsmack. Hindi ito makapaniwala na sabihin niya ni Calista. Kaya naman bago siya makapagsalitang muli ay naunahan na siya nito. Mr. Harrington, ang pagtulong sa kapwa ay nagagaling sa puso na hindi naghihintay ng kapalit. Be near when help is needed, ika nga. Kung tutulong ka sa kapwa, hindi ka aasahan ng kapalit dahil good karma always follows. Nakamata pa rin si Frederick habang nagsasalita si Calista. Sino mag-aakala na isang katulad niya ay pangangaralan lamang ng isang probinsyana? Kailanman hindi inabandona ng asawa kong kapatid mo. Sa isang tawag niya lang ay kagad na siyang sumusunod.
at tinuturing ng maayos ng asawa kong kapatid mo. You don't have the right to say that my husband is not honoring your sister's help. Habang walang tigil sa pagsasalita si Calista, ay nakangisi naman na nakamasid dito si Vinson. Parang may kumikiliti sa puso niya habang naririnig na pinagtatanggol siya kahit hindi aminin sa kanya ni Calista. Ang tunay na nararamdaman nito ay alam niya na may malalim din na pagtingin sa kanya ang asawa. As they say, action speaks louder than words, and that's exactly what Calista is doing for him. While he was in a daze, he didn't realize that Calista had finished speaking and ushering him to leave that place. Let's go home, Vinson. I'm exhausted. Inakbayan ni Vinson ang asawa saka magkadikit ang katawan na naglakad palayo sa lugar na yun. At iniwan na natameming si Frederick pati na rin si Jerome. Kahit ang kaklase ng huli hindi rin makapaniwala sa inasta ni Calista. Paano isang katulad nito pinagalitan ng isang kilalang tao sa harapan mismo ng ibang tao? Habang masayang nag-uusap, pauwi si Calista at Vinson, may isang babae naman na bumisita sa bahay ng mga Argente. It was the woman of the talk between Calista and Frederick. Celeste. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Ang matari na salubong ni Patricia kay Celeste pagkakita sa babae. Dahil siya nakitang magandang ayos nito at mamahaling damit at sapatos, ay kaagad na binalot ng inggit ang kanyang puso at hindi niya napigilang pagsungitan ito. Hindi niya nagawang papasukin sa pamamahay nila. I believe you are Calista's sister. Ang malambing na boses at mahinin nitong kilos ay lalo nagpainis kay Patricia. Oo, ako nga. Bakit? Ano kailangan mo sa kapatid ko? Nandito ako para sabihin sa inyo dahil alam kong hindi niyo pa alam na kasal ng kapatid mo. May asawa na siya at ang asawa niya walang iba kundi si Vincent Avero Alcaraz. Ang may-ari ng Avero Group of Companies. Kasama ng perfume brand na dati mong ini-endorse. Napaawang ang labi ni Patricia sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero ang pinakatumatak sa isip niya, ang katotohanan na may asawa ng kapatid niya at ang masakit ay sa lalaking nagugustuhan niya. Kay Vincent Alcaraz. Paano nangyari yon? Inagaw ba ni Calista sa kanya si Vincent at imbis na siyang pinakasalan ng lalaki noon ay lumitaw si Calista at inagaw ang sana'y magiging asawa niya. Hindi siya makakapayag. Dapat ay may kailangan siyang gawin. Tell me, Vincent, sinadya mo ba talaga na pumunta sa mall kung nasaan ako? Did you locate me with the tracker again? Ngumisi si Vincent dahil sa sinabi ni Calista pero hindi tinanggi ang akusasyon nito. I'll try not to do that in the future. Umikot ang mata ni Calista at tinirapan ng asawa. I was just strolling out at wala namang nangyayari sa akin. And I can defend myself just fine. Really? Kung ganun bakit hindi mo sinabi sa lalaking yon na hindi mo kasalanan at hindi ikaw ang gumamit ng pangalan ng kapatid niya? Siya narinig ay muling napairap si Calista. Frederick Harrington is really getting on her nerves. Lagi na lang silang nagtatalo kapag nagkakaharap sila nito. Ginagap ni Vincent ang kanyang palad at marahan niyang pinisil. Gusto ko lang masigurong kaligtasan mo. Hindi sabihin na bawalan kitang lumabas pero sana alam ko rin kung saan ka pumupunta. Ang sabihin mo masyado mo lang akong kinokontrol. Paano pala kung pumunta si Calista sa kanyang opisina, di malalaman itong tunay na katauhan niya. Mabuti na lang din at sumama sa kanya si Jerome dahil kung hindi mahuli siya ni Vincent. Hindi pa panahon para sabihin dito kung sino talaga siya. Yes, I love to control. I love to control you. Lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. In bed, nag-init ang mukha ni Calista sa sinabi nito at mabilis na inilay yung mukha dito at saka iniharap ang assistant na may pagnasaan na naman siya nito. Tumigil ka nga. Kinurot niya ito sa tagiliran na kaagad namang tumawa at dahil sa mabigat na kilos nito'y pakaramdam niya ay gumewang ang kotse. Sandali lang na bumitaw sa kanya si Vincent at muling bumalik sa pagkakayakap sa bewang at sinubsubang mukha sa leg niya. Saka nilabas ang dila dinilaan ng balat niya. Vincent, stop it! Saway niya pero hindi tumigil ang asawa. Namumula ng mukha niya, lalo na magkasalubong ang mata nila ng assistant sa rearview mirror. Pero nagpatuloy lang sa ginagawa si Vincent kaya naman nag-isip ng paraan si Calista kung paano ito patitigilin. Pwede ko bang malaman kung anong nawala kay Celeste nung iniligtas ka niya? At hindi nagkamali si Calista dahil biglang tumigil si Vincent at hindi kaagad makapagsalita. Nang lingunin niya ito ay may lungkot sa mukha nito. Ilang segundo pang nakalipas saka ito nagsalita. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Binitawan siya ng asawa at sinamatalay ni Calista upang makalayo dito.
Nagkibit siya ng balikat sa sinagot nito pero hindi siya nasaktan at narespetong pananahimik ng asawa. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ay nanatili itong tahimik. Ang buong akala niya ay tuluyan itong nagalit pero hindi dahil nung nasa bahay sila, pagkatapos maghapunan at maligoy nagkulong si Calista sa kwarto at sinamantalang sandaling nasa duty si Vinson upang padalhan nito ng email tungkol sa design na una niyang ibinigay. The design is good but there is no heart in it. Yun ang sagot na nakuha niya mula kay Vinson. Nangunot ang kanyang noo. Alam niyang minadali niyang disenyo. Ibinigay kay Vinson pero alam niya rin na itong design na magugustuhan nito dahil medyo hango yun sa concept na ginawa niya sa building ng kanyang opisina na siyang gustong gayahin ni Vinson. Forgive me for not satisfying you, Mr. Alcaraz. Would you please elaborate on what specifics you wanted for your design? Hindi alam ni Calista na ganito pala kahirap i-please ang isang Vinson Navarro Alcaraz. Alam niya naging matagumpay ito sa negosyo dahil sa pagiging metikuloso nito kahit sa maliit na bagay. Kaya hindi niya akalaing maranasan niya yun ngayon. Missy, I know how good you are at designing kaya ikaw ang napili ko para gumawa ng bagong building na ipapatayo ko. I hope you will not disappoint me. I want my building to have a soul and the touch of sincerity that reflects the value and integrity of the Alcaraz Group. Gustong tumayo ni Calista sa kama at suguhin sa study si Vinson, pero pinigilan niya sarili. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon na tanggapin ng feedback ng kliyente, lalo na't malaking perang binayad nito. Thank you, Mr. Alcaraz, for your advice. I will get back to you as soon as possible. Nang gabing yun, hindi siya nistorbo ni Vinson. Dahil nagtagal ito sa study at hindi niya alam kung anong ginagawa ay sinamantala niya ang pagkakataon na mag-isip ng bagong design at kahit na antok na, hindi niya kinalimutang itago yun at baka makita pa ni Vinson. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi na bumibisita rito ang kapatid mo? At hindi mo ba alam kung saan siya nakatira? Naningkit ang mga mata ni Patricia sa sinabi ng babae na ngayon ay kaharap na nilang magpamilya sa sala. Ayaw sana itong papasukin ni Patricia dahil hindi siya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo pero base sa mga salita nito ay mukha itong kapanipaniwala. Kahit ang kanyang ama't ninay ng galaitis na nalaman. Siya dapat ang asawa ngayon ni Vinson Alcaraz at hindi ang Calista na yon. Alam ko, sinundan ko siya noon para malaman kung saan siya naglalagi. Pero ang sabi niya sa amin ay isa siyang katulong doon. Kaya ba madali lang sa kanya nakausapin si Mr. Alcaraz? Kahit kailan ang kapal ng mukha ng babaeng yon. Mahinang napatawa ang kanilang bisita sa nababasang galit sa mukha niya. Kung ako sa'yo, hindi ko siya hayaan na magtagumpay sa nais niya. Bawiin mo kung anong dapat ay para sa'yo. Tumayo si Patricia habang nakakuyom ang kamao. Of course, dahil hindi ako papayag ng hilaw kong kapatid na magpakasaya sa buhay na dapat ay tinatamasa ako ngayon. Bumaling siya sa kanyang ama't ina na katulad niya ay puno na pa rin ng galit dahil siya nalaman. Ma? Pa? Kailangan nating puntahan si Calista at bawiin sa kanya kung anong kinuha niya sa akin. Tama ka anak, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din ay susugurin natin ang babaeng yun. Habang nanggagalaiting nag-usap ang magpamilya, ay tahimik namang nagbunyi si Celeste dahil nagtagumpay siya sa plano. Sinamantala niyang pagkakataon na hindi ang mga to nakatingin sa kanya at tahimik na umalis. Tapos na ang misyon niya dito at kailangan na lang niya hintayin ang resulta ng itinanim niyang problema. Kinabukasan nagulat na lang si Calista nang malaman mula sa mayordoma na may bisita siya at walang iba kundi ang pamilya niya. Shit, paano nalaman ng mga to na dito siya nakatira? Hindi ka agad bumaba si Calista dahil lang naghihintay sa kanyang pamilya niya. Scratch that. Hindi niya pala pamilya dahil hindi naman niya tunay na ama si Mr. Argente na siyang tanging nag-uugnay sa kanyang pamilyang nakalakayan. Miss Calista, inutusan ko na ho ang mga kasambahay na maghintay sa inyo sa baba. Kapag handa na po kayo ay tinaas ni Calistang palad para patigilin sa pagsasalitang mayordoma. Huwag na manang, hayaan mo silang maghintay hanggang sa gusto nila. Tumango ang ginang at saka umalis. Bumaba ito gamit ang elevator dahil kapag naghagdan ito iabutin to ng rayuman nito. Samantalang si Calista ay tinungo ang hagdan at dahan-dahan ng lakad ng bumaba habang pinapakinggan ang usapan sa sala. Rinig na rinig niyang malakas sa usapan ng mag-ina kahit pa nasa railing siya sa 4th floor. Hindi siya nagbihis at ang tanging suot ay ang malaking damit ni Vinson at ang maikling shorts. Nakalugig din ang buhok niya na sinuklay niya lang ng kamay.
Kung makita siya ng taong hindi nakatira sa pamamahay na to, ay isipin ng mga itong pagmamayari nga niyang bahay dahil hindi man lang siya nagayos kapag humarap sa mga bisita. Ang ganda ng mansyon, ma. Parang hindi ba't mukhang luma ng disenyo? Kapag nakalipat na ako at ang magiging Mrs. Castañeda ay babaguhin kong ayos ng bahay. Kahit ang hardin sa labas ay dapat na ayon sa panlasa ko, hindi ba, ma? Abay, dapat lang, anak, nararapat sa iyong buhay ng isang prinsesa. Kapag maging isa ka ng Castañeda, dapat na nagawin mo kung ano ang nakakabuti sa bahay na tinitirhan ninyong mag-asawa. Isama mo rin ang mga pobreng katulong na walang respeto sa'yo. Gustong humagalpak ng tawa ni Calista. Dahil siya narinig pero pinigilan niya sarili at nagpatuloy sa mabagal na pagbaba sa hagdan. Talagang paniwalang-paniwala si Patricia na ito dapat ang magiging asawa ni Vincent, ha? Huminto si Calista sa ikalawang palapag at nakamatang pinagmamasdan. Ang dalawa sa ibaba na halos ikutin ng buong sala habang ang kanyang amay nakaupo lang sa sala at nagbabasa ng dyaryo. Simula nang manirahan si Calista sa mansyon ng Vincent ay hindi pa niya nakita ang lalaki nagdala ng bisita. Pero ngayon ay may pamilya kuno na bumisita sa kanya at halos manira pa ng gamit dahil lahat na nakadisplay ay binusisi ng mag-ina. At may isang mamahaling vase pa na muntikang mabasag. Ang ipinagtataka ni Calista yung taong nagsabi sa mga to na tungkol sa kanila ni Vincent. Mukhang gumawa to ulit ng paraan para sirain sila ni Vincent. Matapos hindi magtagumpay ang naunang dalawang plano nito, hanggat hindi nasasagad ng babae ng pasensya niya, hindi niya ito papatulan. Pero kapag siyang gumante, babalatan niya to ng buhay. Miss Argente, please, hintayin niyo na lang po dito si Miss Calista. Hindi po kayo pwedeng umakyat sa itaas? Biglang napukaw ang malalim na pag-iisip ni Calista. Nang marinig ang isa sa mga kasambahay na nagsalita at nang tumingin siya sa ibaba ay nakita niya si Patricia. Napilit na umakyat sa hagdan pero pinipigilan to ng mayordoma at dalawang kasambahay. No! Bitawan niyo ko. Pupuntahan kong malulokong babae yun sa itaas at hihilahin pababa. Hindi niyo ba ako naririnig? Bitawan niyo ko. Pero hindi ho kayo pwede sa itaas maliban lang dito sa salas. No! Kilala niyo ba kung sino ako? Bago pa may masaktan sa mga kasambahay niya ay bumaba ni si Calista upang pigilan si Patricia na maging baliw na naman. Sister, ang aga naman ng tantrums mo, nakangising saad ni Calista habang pababa ng hagdan. Para siyang reyna sa isang palasyo na handang makipagyera dahil inaapi ang mga tauhan niya. Kaagad na binitawan ng mga kasambay si Patricia at agad naman siyang hinarap nito. Calista, ang kapal na mukha mo na lokohin kami. Nagpapakasasa ka dito sa marangyang bahay pero ang totoo ay nanloko ka ng tao. Nasa pinakahuling baitang ng hagdan si Calista at dahil nakaharang si Patricia, ay tinulak niya to sa balikat gamit ang hintuturo na tila ba takot na mahawaan ng dumi mula sa katawan nito. Naglakad siya malapit sa sofa pero hindi umupo sa kay ginalang mata sa kanyang ama at sa madrasta bago binalik yun na nanggagalaiti pa rin si Patricia. Nanloko ng tao? Paano mo nasabi yan? Iwinagayway niyang palad para paalisin ng mga kasambahay at ang mayordoma. Dahil kaya na niyang sariling harapin ng tatlong bisita. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Calista. Hindi ba tinago mong groom na dapat para sa akin? Ako dapat napakakasalan ni Vincent at hindi ikaw. Dinuro siya ni Patricia na parang isang maruming basura. Sinundan pa yun ng mga salita ng kanyang madrasta. Kung ako sa'yo, Calista, ay magbalot-balot na ako dahil kapag dumating ang asawan, malaman ng babaeng dapat niyang pakasalan, ay hindi ikaw ay sigurado kung itataboy ka rin noon. Mas maigi pang ikaw ng kusang umalis. Tumangutango si Calista. Ang tanging sagot niya. Saka tumingin sa kinikilalang ama at tinintay ito magsalita. Pero makalipas ang ilang segundo tahimik lang ito na tila basang-ayon sa sinabi ng asawa. Nagkibit siya ng balikat. Mr. Argente, sumasang-ayon kayo sa sinabi ng asawa mo? Anong tinawag mo sa akin? Naghalo ang pagtataka at galit sa mukha nito nang magtanong. Mr. Argente, hindi hubat yun ang apelyido nyo. Magmula nang malaman niya na hindi niya tunay na amang lalaking kaharap, ay tuloy na nawalang respeto niya dito bilang ama dahil kahit kailan hindi rin ito nagpakama sa kanya. Kahit ang pagpasok niya sa isang sikat na universidad ay sarili niyang sikap, kaya siya nakakuha ng scholarship. Napakawalang respeto mo talaga, Calista. Matapos kang tulungan ng ama mo, ay yan ang ipapakita mo. Biglang sabad ni Patricia. Namumulang mukha nito sa galit pero nanatiling kalmado si Calista. Porket asawa ka na ngayon ng isang mayamang tao, ay ganyan ang tingin mo sa iyong ama? Baka nakakalimutan mo na hindi mo original na posisyon niyang kinuha mo. Tumaas ang isang kilay ni Calista at inihilig ang ulo
upang tignan ng madrasta. Talaga ho ba? May proof kayo? Proof? Hindi na kailangan yun dahil hindi ka rin magtatagal dito kapag dumating ng asawa ko. Malakas na tumawa si Calista dahil sa sinabi ni Patricia. Ang kapal nga rin naman ng mukha nitong maangkin. Pero hindi na siya nakapagsalita pa dahil may baritonong boses ang nagsalita mula sa pintuan at kahit hindi niya ito lingunin ay kilalang kilala niya kung sino. Calista, hindi mo sinabi na may mga bisita pala tayo? Natigil ang tao ni Calista pero nanatiling ngiti sa labi na nilapitan ng asawa. Vinson, you already know them, right? They are my family. But my sister here claims na siya raw ang dapat na magiging asawa mo at hindi ako. Paano yan? Aalis na ako dito? Kinindatan niyang asawa na makitang pagdilim ng mukha nito dahil sa sinabi niya. Vincent was wearing his office suit and he looked promising. But with the cold aura surrounding him, the three of the sofa seemed a little scared. Sino may sabing aalis ka? Ikaw ang asawa ko at wala nang iba. Kung may aalis man dito, walang iba kundi sila. Tukoy nito sa tatlo na nanatili pa rin sa sofa. Son-in-law, biglang tumayo si Mr. Argente. Saka lumapit kay Vincent. Ako ang ama ni Calista. Ako naman ang ina ni Patricia. Tinulak nito sa harapan si Patricia. Siya ang anak ko. Kaya kami nandito ay dahil gusto namin ipaalam sa'yo na si Patricia dapat ang babaeng dapat mong pakasalan at hindi si Calista. Tinignan ni Vincent si Patricia mula ulo hanggang paa na puno ng pangungutya. His wife is better than her and she presents herself to him. Vincent, siyang dapat mong pakasalan. Hindi ba't naghihintay siya sa'yo sa bahay noon na nakasuot ng wedding dress? Nakangising sabad ni Calista pero kay Vincent nakatingin at talagang inaasar ang asawa. What? Nonsense. Kung may asawa ko, ikaw lang yun. Bakit mo ko pinagtutulakan sa iba? Gusto mo bang maparusahan? Habang nag-usap ang dalawin napatanga na lamang ang tatlo dahil tila wala sila sa harapan ng mga to. Pero hindi nakatiis si Patricia at sinubukang sumubad sa usapan ni Calista. At Vincent, nandito na siya sa mansyon ng taong gusto niya, kaya hindi siya uuwi ng talunan. Ngayong gabi magiging kanya si Vincent at si Calista ang uuwing luhaan. Mr. Alcaraz, hindi ba dapat paalisin niyo ng malulokong babaeng yan? Hindi siyang dapat na babaeng pakakasalan mo. Ako yun. Tinuro niya ang sarili na tila nagmamakaawa. Nakakunot ang noong nilingon ni Vincent si Patricia at may babala ang boses na magsalita. Kung aalis siya dito, ni isa sa inyo walang maiiwan. Napatda si Patricia sa narinig. Pero, Mr. Alcaraz, niloloko lang kayo ng kapatid ko. Ako ang tunay mong bride. Ako dapat magpapakasal sa'yo. Huwag ka magpaniwala sa manlolokong babaeng yan. Tama siya, aking manugang. Nagkamali ka talaga ng babaeng pakakasalan at sinamantala naman yun ni Calista. Para siyang magpakasal sa'yo. Hindi mapigilan ni Calista na bigyan na nakakalokong tingin ng madrasta. Nakakatawang mga to at nag-i-insist ng rason na hindi naman relevant. My goodness, son-in-law, nagkamali ka talaga ng babaeng pinakasalan. Dapat ay ang aking panganay ang iyong pakakasalan at hindi si Calista. Kung pwede naman ngayon na iswap mo na silang dalawa para si Patricia ng iyong asawa. Calista looked at her father, looking like an idiot while talking nonsense. Sa tingin ng mga to, basta-basta na lang maniniwala si Vincent sa kanila. Dahil lang nagtutulungan itong tatlo, napayuko si Vincent at matiim na tumingin sa babaeng nakayapos sa kanyang braso. This is his wife and no one else. Marami siyang narinig mula sa assistant niya tungkol sa pamilya ng babaeng ito noong sekreto niya itong pinaimbestigahan. Pero hindi niya akalaing mararanasan niya ito ngayon sa harapan niya mismo. Napapaisip tuloy siya kung ano nga ba nitong amang kinikilala nitong ama. Kung totoo man ito, hindi niya alam kung anong hirap ang pinagdaanan ng asawa niya sa kamay ng mga ito. Palitan, ang nag-iisang babaeng gusto kong pakasalan ay walang iba, kung hindi si Calista. Don't push yourself to me anymore, woman. Malamig ang mababa niyang boses sa kamatalim na mata na tinignan si Patricia. Ngunit mukhang hindi pa rin naniniwala sa kanya si Patricia. Mr. Alcaraz, huwag kayong basta-basta magpapadala sa matamis na salita ng kapatid ko dahil kayang-kaya magmanipula ng tao. Tulad na lang ng ginawa niya kaya siyang pinakasalan mo imbis na ako. Mahinang napatawa si Vincent dahil sa pagkainis. As far as I know. Kinuha nitong kamay ni Calista sa harapan ni Patricia. Tinaas yun ng lalaki upang ipakita sa baba ang suot niyang singsing. This is our family's heirloom and I am the one who had given it to her. Siya lang nag-iisang babaeng binigyan ko nito dahil siya lang nag-iisang babaeng pinakasalan ko at wala ng iba.
For the record, I am not an idiot who would kidnap the wrong bride. Natameme si Patricia sa prangkang salita ni Vincent at lumingon ito sa ina para kumuha ng suporta. Paano nangyari yun? Si Patricia ang may suot ng singsing niya at ninakaw lang ng babaeng yan. Tumalim ang mata ni Vincent at tinignan si Melba. You dare sprout lies in front of me? Inside my house? Gusto niyo bang kasuhan ko kayo ng trespassing at defamation? Kailanman hindi matatanggal ang singsing na yan sa daliri ni Calista. At isa pa, tumayo ng tuwid si Vincent at isa-isang tinignan ng tatlong mag-anak. I put that ring on our engagement day. Kung hindi nyo alam, you can look it up and it's on the entertainment news. Lalong natameme si Patricia samantalang si Melba namutlang muka dahil sa babala ni Vincent samantalang si Mr. Argente neutral lang. Dahil sa isipan nito ay anak pa rin ito si Calista, kaya't kahit papano ay may pakinabang pa rin siya. Dahil pamilya niya ito pero ang hindi niya alam ay alam na ni Calista na hindi siya nitutunay na ama. Mr. Alcaraz, hindi niyo may tatanggi na nagpapunta kayo ng tauhan sa bahay para hingi ng kamay ng anak ko. Kaya bakit tinatanggi mo ngayon ang anak ko na dapat mong pakasalan? Umangat ang isang kilay ni Vincent na tinakbayan ng asawa. Iisa lang ba ang Miss Argente? And yes, nagpadala ko ng tauhan ko para magbigay ng dowry. Para sa pamamanhikan sa babaeng pakakasalan ko na walang iba kundi si Calista. You don't all flatter yourself so much if you don't know the whole truth. Pero Vincent, don't call me by my name when we are not close acquaintances, Miss Argente. And drill this into your mind. You are nothing compared to my wife. And you all lucky dahil kung hindi dahil sa asawa ko hindi kayo makakaapak sa pamamahay ko. Kung ganitong pagtrato niyo sa asawa ko, hindi ako mangingeming ipagtabuyan kayo. Nilingon niyang tauhan na nakaantabi sa isang tabi at sa niya santo na ilabas ang tatlong bisita sa kabinalingan ng asawa na wala man lang awa sa muka at giniya paakyat sa kanilang silid na walang lingon likod kahit pa tinatawag siya ni Patricia at ng ina nito. Have you had fun playing with them? Ngumisi si Calista na tila walang pakialam. They are not my family. I will not cater to their wants and tantrums. Let's go and eat. I'm hungry. Wait, there's a place that I want to take to you too. Mag-dis ka na muna, tihintayin kita. Nilingon ni Calista ang asawa at nang makita misteryosong kislap sa mga mata nito ay umangat ang isang kilay niya. Where are you taking me? Mahinang napatawa si Vincent at sinandal siya sa pader ng elevator sa kakinulong sa magkabilang braso at mahinang bumulong malapit sa kanyang tenga. Your punishment, remember?